pong umagang ito ay pansamantala na tayo ay titigil sa ating pong series dito sa Book of Judges. Itong linggong ito, no, maraming mga nakakagulat na pangyayari sa ating community. Nabanggit na nga natin ang pagpanaw ni Brother Dennis Bailon. At alam niyo si Brother Dennis ay kaibigan din ng ating pong iglesia. Kaibigan ko at marami rin siyang kaibigan dito. Kaya't ako'y nalungkot sa kanyang sa balitang ito na nangyari sa kanya. I was able to join yung memorial service noong nakaraang Friday night. Pagkatapos ng prayer meeting natin sa church ay dumiretso ako doon sa kanilang pag-join. I was among the 215 accounts sa Zoom, no? At nagulat ako dahil talaga palang biglaan, walang hindi mo maiisip na mangyayari sa kanya yung nangyaring pagkuha sa kanya ng Panginoon ng oras na yon, ano. At ayon sa testimony nito ni Hazel. At kaya nga biglang naisip ko tuloy na bakit siguro mas magandang i-address ko uli itong usapin ng buhay at kamatayan, ano? Yung kaiklian ba ng buhay? Kasi minsan kahit alam na natin madali nating makalimutan, madali nating mawaglit sa isipan. Kapag lang may nangyayaring ganito, saka tayo nagkakaroon ng kaisipan na, no? Kaya siguro magandang ma-remind ulit tayo patungkol dito. And I want to discuss that thing, the brevity of life, in the light of siguro naiisip ko na isa sa mga maliwanag na bahagi ng banal na kasulatan na nagtuturo nito. At maaring may ilang beses na nating napakinggan ang mga sermons in this portion of Scripture, but I want to address it again from this portion of Scripture in view or in the light of what is happening right now. So let me invite you to Ecclesiastes chapter 12, verses 1 to 7. Ecclesiastes chapter 12, verses 1 to 7. Atin pong basahin yan sa wikang Tagalog. Alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan bago dumating ang masasamang araw at ang mga taon ay lumapit na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga iyon. Bago ang araw, liwanag, buwan at ang mga bituin ay magdilim at ang mga ulap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Sa araw na ang tagapag-ingat ng bahay ay manginig at ang malalakas na lalaki ay mapayukod at ang manggigiling ay tumigil sapagkat sila'y kakaunti at ang mga dumudungaw sa mga bintana ay madidiliman. At ang mga pintuan sa mga lansangan ay sasarhan kapag ang tunog ng panggiling ay mahina at ang isang tao ay babangon sa huni ng ibon at lahat ng mga anak na babae ng awitin ay mapababa. Sila man ay matatakot sa matataas at ang mga kakilakilabot ay nasa daan. At ang puno ng almendro ay mamulaklak at ang balang ay maging pasan at ang pagnanais ay mabigo sapagkat ang tao ay nagtutungo sa kanyang walang hanggang tahanan at ang mga nagluluksa ay gumagala sa mga lansangan. Bago ang panaling pilak ay mapatid o ang mangkok na ginto ay mabasag o ang banga ay mabasag sa bukal o ang gulong ay masira sa balon. Talatang 7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang pandemya ay hindi lamang bumago ng ating kasaysayan, kundi ng ating mga normal na nakagawian. And I'm hoping na hindi lang yun ang mga binago nito, kundi sana binago din ito ang pananaw natin sa buhay. Kung ano yung tingin natin sa buhay, sa mundong ito na meron tayo, na totoo nga
na ang buhay ay maikli lamang. Now, binanggit ko na nga yan doon sa ating SGCC members group chat na yung balita ng kamatayan ay kabi-kabila. Hindi lang dati, mga pangalan lang na kilala natin. Pero ngayon, mga tao, mga pangalan ng mga taong may kaugnayan sa atin, may koneksyon sa atin. Dito, makikita natin na ang kamatayan ay hindi rumirespeto ng edad ng tao, ng katatayuan ng tao sa lipunan. Ang Diyos mayroon siyang sariling kalendaryo sa bawat isa sa atin. At para bang kung siguro kumbaga sa di ba tayo pag may kalendaryo sinicircle natin yung mga petsa na mahahalaga, no, lalo na yung mga appointment natin o mga may birthday. Parang ganyan May sarili-sarili tayong kalendaryo sa Diyos at binilugan niya na yung oras, yung petsa, yung buwan, yung taon na magtatapos ang ating buhay dito sa mundo. Ang isang problema nga lang, hindi niya sinabi sa atin kung ano yung petsa na yon at oras na yon na kanyang binilugan. Ang bawat araw na idadagdag sa atin ay nagdadagdag ng ating edad. Pero ang bawat araw na idadagdag sa ating edad ay naglalapit din doon sa marahil ay kalendaryo ng Diyos na binilugan niya yung petsa ng ating katapusan. May nag-comment nga ng ganito no? If you reach the age of 65 today, you are not growing older, you are actually living longer. The point is, God has given you a bonus or a chance to make your life meaningful, commendable, and worthy before facing your end. Now, itong binasa natin ay huling bahagi na noong pagsusulat ng mangangaral, no, ng Ecclesiastes, itong author ng Ecclesiastes na kung tawagin ay mangangaral, ay matapos siyang gumawa ng mga observations. So itong aklat na ito ay produkto ng observation ng isang matalinong tao, isang taong puno ng karanasan, isang taong marami ng mga na-achieve sa buhay, at maaaring may edad na siya, matanda na siya, at tiningnan niya ang lahat ng kanyang kapaligiran, ang lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay, at ang lahat ng mga nakikita niya sa paligid, at mula roon ay gumawa siya ng tinatawag na reflections. So this is an observation and reflection of the preacher. Itong binasa natin ngayon, ang kanyang kabuuan, yung buong Ecclesiastes, at ang huling bahagi, this is his reflection. Yung binasa natin. Ano? At as the preacher is nearing the end of his writing, he has given us admonition which is worthy to consider by our children, by our teenagers and adults, and the old ones who are listening to me right now. And the message that I want us to think of is this: while mind is still sound, think and turn to God. And while life can be enjoyed, serve God. Let me underscore that. While mind is still sound, think and turn to God. And while life can be enjoyed, serve God. Yan ang gusto kong mabigyan natin ng pansin at gusto kong mabigyan ng diin sa ating pong pag-aaral ngayon. At meron akong 3 headings. Una, tingnan natin the compelling admonition stated. The compelling admonition stated. Pangalawa, tingnan natin the course of aging specified. And then, number 3 and the last, the certainty of death stressed. The certainty of death stress. So una, the compelling admonition stated. Ano ba yung hamon? Ano ba yung admonition na ibinibigay sa atin dito ng mangangaral? Unang-una ito, remember God while life is a thing to enjoy
and not a thing to endure. Tandaan natin, alalahanin natin ang Diyos. Habang yung buhay natin na meron ngayon ay nai-enjoy pa natin, at hindi yung bang darating yung araw na hirap na tayo. No? Para bang may sakit na tayo at halos yung buhay pwede nating sabihin pasakit na para sa atin. Di ba yan ang sinabi dito sa chapter 12 verse 1? Basahin natin muli. Remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. Now, pag binalikan nyo doon sa chapter 11 verse 9, merong hamon doon ang mga ngaral sa mga kabataan. Sabi niya sa mga kabataan, maggala kayo. Kayo mga binata. No? Maggala kayo sa inyong kabataan. So, hindi naman masamang magalak. Hindi masamang maging masaya. Pero pagkatapos niyang sabihin, maggala kayo, pagdating dito sa chapter 12 verse 1, alalahanin ninyo ang lumikha sa inyo sa panahon ng inyong kabataan. Maggala kayo, mga kabataan. Magpakasaya kayo. Dahil bata pa kayo. Enjoy your life. Yun ang sinasabi niya Pero kasabay ng pag-i-enjoy sa buhay, sabi niya, alalahanin din ninyo ang lumikha sa inyo sa panahon ng inyong kabataan. Dapat magkasama yun. No, dapat magkasama yun. To rejoice is not a bad habit. To be happy is a good thing indeed. Pero dapat binabantayan din natin yung mga bagay na kung saan nagiging masaya tayo. Kasi pwedeng yung mga kasiyahan na yan ay magdala sa atin sa paggawa ng kasalanan. At isa sa kasalanan na pwedeng gawin ng kasiyahan ay kalimutan natin na mayroong Diyos na kung saan sasagot tayo sa Kanya sa lahat ng ating mga ginagawa. Siguro yung iba sa atin nag-i-enjoy sa iba't ibang klase ng laro. Lalo na kayo mga kabataan, ang dami-daming mga games ngayon sa cellphones, ano? Okay lang yan, walang problema naman Maglaro ka, mag-enjoy ka sa mga bagay na yan, no? Pero dapat mong bantayan yung enjoyment mo, dapat mong bantayan yung mga paglalaro mo. Kasi kung hindi mo mababantayan yan, maaaring maisakripisyo mo yung mga higit na mas mahalagang bagay na dapat mong gawin, tulad ng pag-aaral mo, tulad ng mga responsibilidad mo sa bahay, at higit sa lahat, yung pagsamba mo sa Diyos, yung paglilingkod mo sa Diyos. At pag nangyari yan, you are now entering the borderline of sinful habit. Now, yung salitang ginamit dito na remember, this is a strong term. It does not just mean that we should not try to forget God, or that we should not try to forget that God exists. It is a challenge to the will. It is a challenge to the will. There is a suggestion here that those who forget God are not merely absent-minded. Hindi naman pagka sinabing, alalahanin mo ang Diyos, parang bang absent-minded ka, makakalimutin ka? Hindi yun Ang suggestion na sinasabi rito ay, may mga tao, they do it deliberately. Sinasadya nilang kalimutan ang Diyos. Sinasarado nila yung isip nila consciously and repeatedly until it becomes a habit. Yung kanilang pagkalimot sa Diyos. At kapag nangyari yan, yan ay isang panganib. Sapagkat isang sa English ay, it is a terrible thing to forget God. And not only that, it might be a form of judgment on your part. Kung dumating sa punto na nakalimutan mo na merong Diyos na kung saan ay sasagot ka sa Kanya. Ang isang tao na tahasang kinalilimutan na merong Diyos
na dapat niyang sambahin, dapat niyang paglingkuran, dapat niyang i-honor, at dapat niyang isiping sasagot siya pagdating ng araw, ay isang tao na sumusunod sa kasalanan ni Paraon. Di ba? Nabasa niyo yan sa Bible? Anong ginawa ng Diyos kay Paraon? Pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon. Anong ibig sabihin nun? Unti-unti inaalis ng Diyos ang kaniyang impluensya para itong si Paraon ay magkaroon ng pagkakataon na magsisi sa kaniyang kasalanan. Kapag dumating sa punto na ang isang tao pinatigas na ng Diyos ang kanyang puso, ibig sabihin, wala na siyang pag-asa na magsisi. Ang naghihintay na lang sa kanya ay kapahamakan. Kaya, huwag nating hayaan na dumating tayo sa ganyan, na tahasang kalimutan natin na merong Diyos, na sasagot tayo sa Kanya. Na bakit binibigyang diin ito sa mga kabataan? Why is it being pressed upon the youth? Kasi mas madalas nating maririnig, o mas madalas na sa puso ng kabataan ng mga salitang ito, may panahon pa naman. May next time pa naman. There is plenty of time. I can worry about that later. I'm still young. Ay mali yan. Kasi sino ang nakatitiyak na meron pang plenty of time sa iyo? Walang nakakatiyak. Walang nakakatiyak sa atin na marami pang araw na darating. Sana nga. Sana nga. Walang nakakatiyak. Kaya, wag mong kailanman isipin na hindi mo pa dapat bigyan ng pansin ito sa buhay mo ngayon. Na hindi ito urgency sa iyo ngayon. At isang bagay pa, no? People change with age. People change with age. Maring, kung bigyan ka ng Panginoon ng mula sa oras na ito ng 20 taon pa o 30 taon pa para mabuhay o 40 taon pa para mabuhay, alam nyo, isang katotohanan ito na habang tumatanda ang isang tao, nagkakaedad ang isang tao, nagiging less responsive siya sa mga bagay na espiritual. Hindi ko sinasabi sa lahat ng tao, karamihan ng tao. Habang nagkakaedad siya, nagiging less responsive siya sa mga bagay na espiritual. May panganib na nakadikit, na naka-attach sa pagtanda. Tumitigas ang kalooban. Nagiging mas iba ang kanyang pag-uugali. Nagiging mahirap ang buhay para sa kanya. Life becomes a burden to him. Kaya nga hindi totoo no, na darating ang araw, wala na yung mga problema ko pagkatapos na, di ba, sabi ng iba, pag nakapag-aral na ako, may trabaho na ako, hindi. Habang tumatanda ka, dumadami ang problema mo. Bumibigat ang mga alalahanin mo sa buhay. Ang mga taong matatanda na, marami ng mga gumugulo sa isipan nila. Old people are often so preoccupied with many things. No? Na hindi mo iniisip ng bata-bata ka pa. You are so they are preoccupied with day-to-day things that will come to the point that they would not face the great questions of life and death, of time and eternity. Dahil sa dami na ng mga iniisip mo, sa dami ng mga schedule mo, sa dami na ng mga alalahanin mo, kumukonti na ng kumukonti yung puwang o yung silid para pag-isipan mo yung higit na mahalaga, para sagutin mo yung higit na mahalagang tanong. Pag ako namatay, saan ako pupunta? Pag ako namatay, ano ang haharapin ko?
Langit o kapahamakan? Paghatol o pagtanggap sa kalwalhatian? Hindi mo na nabibigyan ng pansin yan. Unti-unti nang lumiliit ang tingin mo dyan. Sa dami na ng alalahanin mo. Sa dami ng ginagawa mo. Yan ang katotohanan. Failing powers and mental confusion will sap the vigor and freshness of your youth. In my personal experience, I often have difficult time explaining the gospel to those who are older than me than those who are younger than me. Totoo yan. Kahit nga sa pagpapayo ang hirap pagpayo sa matatanda Kasi feeling nila mas marami silang alam, mas marami silang karanasan. At ikaw, bagito lamang. No? Ang hirap. Hindi na sila nagiging responsive sa mga bagay na spiritual. People change with age. And one of the changes is the well-developed pride in the heart. Kaya nga, sinabi rito ng preacher, di ba? Doon sa binasa natin kanina. Yung darating daw ang araw, bago alalahanin mo daw ang Panginoon sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating yung araw na sasabihin mo, there is no pleasure in them for me. Wala na akong kasiyahan sa mga bagay na yan. No? Di ba, pagka tumatanda ka na, may mga bagay na ayaw mo nang gawin, hindi ka na masayang gawin yun. At kasama na doon, yung mga bagay na pag-isipan ng mga bagay na may kinalaman sa spiritual. I have no pleasure thinking in them. So, yun ang unang bagay na dapat nating alalahanin. Remember God while life is a thing to enjoy and not a thing to endure. But not only that, remember God as the giver and the taker of life. Sinabi doon sa talata na binasa natin, remember also your Creator. And what is the significance of that? Ang binibigyang diin doon na nang sabihin, alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa'yo. Alalahanin mo yung lumikha sa'yo. Bakit yung binigyang pansin yung lumikha? Yung pagiging manlilikha ng Diyos. Hindi lamang nito sinasabi sa atin, no? Na siya ang nagbigay ng buhay sa atin, kundi sinasabi nito na siya ang may ultimate claim ng buhay natin. Siya yung may ultimate claim. Ibig sabihin, siya lang ang may karapatan sa buhay natin. Ang totoo, tayo, wala tayong halos karapatan dito. Kung gusto mo pang mabuhay, kung ayaw na ng Diyos, wala kang magagawa. Sapagkat siya lang ang may ultimate claim sa buhay natin. He has all the right to do anything to us. Binigyan niya tayo ng buhay at siya rin na may karapatang kunin ito sa oras na gusto niya. No? Kaya, dumarating ang kamatayan sa iba't ibang paraan. Karamdaman, kasakunaan, no? Kalamidad na nagdudulot ng kapahamakan. Yun ay mga pamamaraan para ipakita ng Diyos na may claim siya sa buhay natin. Whether we recognize Him, we honor Him, or not. He has all the claim sa buhay natin. Kaya nga tayo buhay pa ngayon, dahil gusto pa ng Diyos na buhay tayo ngayon. Pero kung bukas, ayaw niya na tayong buhay, wala na tayong magagawa. Ganun lang yun Everything that you are and all that you have comes from Him. Kaya isang malaking kahangalan na hindi mo isipin ng Diyos. Isang malaking kahangalan na baliwalain mo siya. And in any case, it is in our own best interest to remember Him. Yung alternative, nakalimutan mo ang Diyos, nakusa mong kalimutan ng Diyos, nabaliwalain mo ang Diyos, ay paglalagay ng iyong sarili
sa bangin ng kapahamakan. Yan ang isang bagay na dapat mong tandaan. Now, let's go to our second heading. The course of aging is specified. Now, dito mapapansin nyo, talagang dinescribe ng mga ngaral sa atin dito, yung iba't ibang mga karanasan ng isang taong tumatanda. At na totoong-totoo sa nararanasan ng mga nagkakaedad na. At yung iba pa nga rito, ako nararamdaman ko na rin sa sarili ko eh. Ang pagtanda at yung karamdaman, dumadating talaga, Kung tama yung memory ko. Kasi nung naging pastor ako ng SGCC, 1999, ay ako ang pinakabatang pastor sa Reformed Baptist Community. For many years, Until naging pastor si Pastor Aris Liboro ng First Reformed Baptist Church doon sa Valenzuela. Mas bata yun sa akin. At ngayon, mas marami ng mas bata talaga. Na pagka nagkakaroon kami ng fraternal fellowship, yung pastor's fraternal, alam mo minsan, nagiging object ng biruan, yung mga may edad na yung mga may edad na pastor. Alam mo, kahit nasa mga kainan, mauna na kayo, matatanda na kayo eh. Pagka sa mga picture taking, diyan kayo yung nakaupo kasi mahihina ng mga tuhod nyo. Palagay ko kung maibabalik uli itong aming pastor's fraternal, kung matatapos na itong pandemic na ito baka ako na ang isa sa mga magiging object naman ng biruang yan. Noon hindi pa kasi bata pa ako nung panahon. Ako nga pinakabata sa grupo. Now, dito, it heightens the urgency of our need to come to terms with God. Dito sa mga talata na binasa natin, pinapakita rito yung iba't ibang klase ng decline, mental, physical decline, ng isang tao habang tumatanda siya, that reminds us that we are mortal being. How dreadful to approach old age. The limitations of old age without faith in Christ. Nakakatakot na tumatanda ka at hindi mo pa nakikilala si Kristo. At hindi ka pa nagkakaroon ng pananampalataya kay Kristo. And here, the preacher describes the process of aging. And as we reach the end of his list, we realize the value of his great admonition to remember our Creator now. Now. Now, basahin natin ulit. Verses 2-5 sa ESV. Before the sun and light, and the moon and the stars are darkened, and the clouds return after the rain, in the day when the keepers of the house tremble, and the strong men are bent, and the grinders cease because they are few, and those who look through the windows are dim, and the doors on the street are shut. When the sound of the grinding is low, and one rises up at the sound of a bird, and all the daughters of songs are brought low. They are afraid also of what is high, and terrors are in the way. The almond tree blossoms, the grasshopper drags itself along, and desire fails, because man is going to his eternal home, and the mourners go about the streets. Now, pag binasa mo yun, kitang-kita mo yung iba't ibang karanasan ng isang tao habang palapit siya sa katapusan ng kanyang buhay. Now, sabi ko nga sa inyo, medyo specific, pero anuhin na lang natin, i-summarize na lang natin sa dalawang bahagi. Una, physical ailments and limitations. Physical ailments and limitations. Maraming mga good commentators, ini-interpret nila yung mga binanggit dito na light, yung na-represented ng sun, moon, stars, na symbol daw ito ng joy, which an old person has no ability to do it anymore or to be engaged with it anymore. But I prefer to look at it as the fading of mental powers, such as memory and reasoning. Mas tinitingnan ko ito na
unti-unting pagkupas ng talas ng pag-iisip tulad ng memorya at pangangatwiran ng isang tao. Ako, aaminin ko sa inyo, mga kapatid, kung merong isang bagay na talagang takot na takot ako na dumating sa akin, alam ko darating din yan yung bang mawala yung memorya ko. Kasi most of the time, I rely on my memory. I rely on my memory. But I know there will come a day na magkakaroon ng mga parang mga ulap-ulap dito sa ating mga ulo, no? Na para bang hindi mo makita na yung mga bagay-bagay at yung mga yung tawag nito, yung mga koneksyon ng bawat isa. Naalala niyo ba si Ronald Reagan? Isa sa mga pinakamahusay na naging pangulo ng United States of America, no? At isa sa mga pwede natin hinahangaan. Sa panahon ni Ronald Reagan, bumagsak ang communism sa Germany. Di ba, naalala nyo, merong araw sa Germany, merong tinatawag yung Berlin Wall. Sa panahon yan, ni Ronald Reagan. Sa panahon ni Ronald Reagan, bumagsak ang Union Soviet Socialist Republic. Sapagkat hinarap niya yung mga bagay na yan, noong panahon na yon. Malaki ang achievement ng presidenteng ito. Pero isipin nyo, nung siya ay tumanda na ng husto, nagkaroon siya ng Alzheimer's disease. Ang totoo, matagal pa siyang namatay Pero hindi niya nakilala sarili niya. Hindi niya nakilala kung sino yung mga tao sa paligid niya. Hindi niya nga alam na naging presidente siya ng Amerika Di ba? Now, bakit ko binabanggit yan? Kasi alam niyo, ang totoong pananampalataya ay hindi lang pagtanggap na merong Diyos. Ito ay laging nagsisimula sa pagkaunawa kung sino ang Diyos. Hindi lang ito pagtanggap na merong Diyos na umiiral, kundi ito ay pagkaunawa kung sino ang Diyos. Ang kanyang katangian, ang kanyang mga gawa, at ang kanyang kalooban. Walang totoong pananampalataya kung walang pagkaunawa sa mga bagay na ito, sa katotohanan ito. Kaya nga, kailangan ng linaw ng pag-iisip. Kaya yung pananampalataya ay nangyayari kadalasan kapag ang isang tao ay may malinaw pang kaisipan. Doon yun nangyayari. Doon nagkakaroon ng totoong pananampalataya. Sa panahong malinaw pang pag-iisip. Pero kung wala na yan, kung ang kaisipan ay wala na, kung nagkaroon na ng Alzheimer's, may dementia na, malabo na. No, hindi ko sinasabing imposible, kundi malabo na. Malabo na. Na para bagang tatanggapin mo na lang na mukhang ang taong ito ay sadyang hindi na maliligtas. Totoo yan. Para bang terminal na sakit na cancer. Tanggapin mo na Malabo nang gumaling pa o humaba pa ang buhay niya sa mundong ito. Kasi terminal na Ang isang tao na dumating siya sa punto na wala nang linaw ang kanyang pag-iisip at wala pa siyang pananampalataya sa Panginoon, pwede mo nang sabihin, tatanggapin mo nang hindi nga siya kasama sa hinirang ng Diyos. Sapagkat hindi siya nagkaroon ng pananampalataya sa panahong may malinaw pa siyang pag-iisip. Hindi ko sinasabi na imposible, dahil walang imposible sa Diyos, pero humanly speaking, malabo na. Because faith usually occurs when our mental power is still functioning well. But not only that, the mental dullness and depression. Verses 3 to 4, an old person here is compared to a decayed building. Yun daw taong tumatanda na ay parang tulad sa isang gusaling lumang-luma na. Umaaring bahay na lumang-luma na.
na minsan sa nakaraan, ang nakatira rito ay mga mayayamang pamilya. Dito ginaganap ang iba't ibang mga mahalagang okasyon na dinadaluhan ng maraming tao. Okasyon ng maaring birthday celebration o anniversary celebration at marami pang iba. Pero ngayon ay wala na. Alaala na lamang ng isang nakaraang makinang na tahanan. Verse 3 speaks of hands that tremble, di ba? Mga kamay na nanginginig na, mga paa na mahihina na, mga ngipin na nauubos na, at mga matang nanlalabo na. Verse 4 describes mga tenga na humihina na ang pandinig. At, sabi rito, mga ngiping unti-unti nang nauubos at wala na rin kakayanang ngumuya. At hindi lang daw yun. Nahihirapan na daw matulog. Difficulty in sleeping. Totoo ba yan? Diba? Yan ang isa sana sinasabi madalas ng mga nagkakaedad na hirap na siyang matulog. At ang isang problema pa, hirap ka na ngang matulog, ang aga mo pang magising. Konting tunog lang, gising ka na. Di ba? Mga bata pa tayo, talagang himbing na himbing. Kahit anong ingay dyan, tulog na tulog ka eh. Hindi lang yun. Sabi, maging yung kanyang boses ay bumababa na. Naalala ko tuloy, si Frank Sinatra. Sikat na sikat yan. Ang ganda ng boses niyan, di ba? Nung yung concert niya rito sa Manila, pumiyok eh. No? Ibig sabihin, kasi matanda na. Hindi niya na kayang abutin yung pinakamataas na nota. Verse 5 describes the fear of heights. Takot pumunta daw sa mga matataas na lugar. Ayaw na rin daw mag-travel sa malalayo. At nawawala na rin yung kanyang sexual appetite. All this limitation should bring an old person to the realization that he needs to get right with God. But in most cases, the opposite happens. Hindi yun ang nangyayari. No, kung magsusurvey talaga tayo, we don't often see elderly people won to faith in Christ. Mayroong mga nagiging Christian na mga maedad na, pero kung ikukumpara mo yan sa dami ng mga nagiging Christian, na nananampalataya kay Kristo, kukunti lang yan doon sa mga mas bata. Kasi habang tumatanda, sabihin na natin, tumitigas ang kalooban, no? Humihina ang katawan, humihina na rin ang hangarin at pagnanasa sa mga bagay na espiritual. Many of them, kasi, imbis na mag-isip sa mga bagay na banal, alam mo ba kung ano yung mga pinagbubulay-bulayan ng mga taong tumatanda na? Yung kanilang mga frustration, yung kanilang mga bitterness. They become sensitive emotionally, but insensitive spiritually. Pagdating sa matampuhin, pero pagdating sa spiritual, manhid. Ang panghihina at pagod na katawan, ano yan? Often render them incapable of consciously registering what they hear about God. So, pagod na eh. No? Mahina na ang katawan eh. Kaya pag nakinig na ng preaching, tulog na eh. Di ba ganun? They find that old age is too late to turn to God. Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit itong mga ngaral, dinescribe niya yung old age as what? Evil days. Evil days. Bakit kaya sinabing evil days? Na hindi dahil masamang tumanda, no? Kundi, sa pagtanda ng tao, ito yung mga araw na siya ay puno na ng karamdaman,
ng kalituhan, ng takot, ng frustration, ng kahinaan, both physical and intellectual. Kaya nga, brethren, friends, don't procrastinate. No? Don't procrastinate your need to live for God today. While you are young, while your mind is clear. And that brings me to my last heading, the certainty of death, stress. The certainty of death, stress. First, life here on earth is beautiful but fragile thing. Life here on earth is beautiful but fragile thing. Sabi, hinalintulad dito sa sa isang mangkok daw na yari sa ginto na merong panaling pilak. Ayun ko kung anong ibig sabihin dito. So, mas madali pa nating maintindihan yung mga chandelier, di ba? Yung mga chandelier na ang gaganda. Alam mo, hindi mo kinakailangan, hindi mahirap sirain yan eh. Hindi mahirap basagin yan eh, di ba? At isipin natin, ganyan daw ang buhay ng isang tao. Ganyan lang. Paara lang chandelier na napakaganda. Pero pag sa isang iglap, pwedeng mabasag at wala na siyang function. No? Isipin niyo yung pitchil na babasagin. Kapag basag na yan, hindi niya na kayang mag-hold ng water of life. Death is the termination of our life here on earth. But not only that, death is the separations of body and spirit. And at this point, the preacher takes us again to the fact of our creation. Man was created out of the dust of the ground, di ba? And God breathed into his nostril the breath of life and man became a living being. Yan ang ginawa ng Diyos. Yung katawan natin, hinulma niya mula sa alabok, at yung ating buhay, yung ating hininga galing sa Kanya, hiningahan niya tayo, kaya may buhay tayo ngayon. Pero habang tumatanda, nadi-disassemble yan, unti-unti. Hanggang sa dumating na yung bahagi ng ating pagkatao na yari sa alabok, ay babalik sa alabok. At yung bahagi ng ating pagkatao na galing sa Diyos, ay babalik sa Diyos. Hindi ko na ipapaliwanag yan. Ganun lang naman kasimple ang ibig sabihin yan eh. No? Pero ito ang gusto kong sabihin. Kung ikaw ay handa, dahil ikaw ay nakay Kristo na, pag humarap ka na sa Diyos, sa araw na yon, kapag ang iyong katawan ay bumalik sa alabok at ang iyong espiritu ay bumalik na sa Diyos, titiyakin ko sa iyo, makikita mo ang ngiti, ang pinakamatamis na ngiti na hindi mo pa nakikita nung nabubuhay ka pa rito sa mundo. Yan ay ang ngiti ng iyong tagapagligtas. Maririnig mo ang tinig na pinakamatamis na tinig na hindi mo pa naririnig nung ikaw'y nabubuhay rito sa mundo. Ang tinig mula sa Diyos na nagsasabing, mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kapahingahan ng inihanda sa iyo ng Panginoon bago pa itatag ang sanlibutan ito. Pero kung ikaw ay wala pa kay Kristo ngayon, kung hindi ka pa mananampalataya ni Kristo ngayon, kung hindi pa ang Diyos, ang Panginoon, ang iyong buhay ngayon, kung ikaw pa rin ang nasusunod ngayon, itong isang bagay na tiyak na gusto kong sabihin sa iyo, kapag dumating na yung punto na magdi-disassembled na ang bahagi, ang pagkatao mo, na yung bahagi ng pagkatao mo na yari sa alabok ay babalik na sa alabok, at yung espiritu mo na galing sa Diyos ay babalik na sa Diyos, maririnig mo ang pinakamasakit at pinakamatalim at pinakamabagsik na salita na hindi mo pa naririnig habang nung ikay nabubuhay sa mundo. Yan ay tinig mula sa isang Diyos na hukom na magsasabing, umalis ka sa harapan ko.
hindi kita nakikilala. Ikaw ay pumunta sa walang hanggang apoy na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. At ika'y maparusahang kasama nila. Kaya nga, ang hamon ay simple lang at madali lamang maintindihan dito sa binasa natin ngayon. Alalahanin mo siya ngayon. Remember Him now. Not tomorrow, not next month, not at your old age, but today. Now. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Lumapit ka kay Kristo ngayon. Ipagpasakop mo ang buhay mo sa Kanya ngayon. Ngayong araw na ito. Lumapit ka na sa Kanya, kay Kristo na nagbigay ng buhay para sa makasalanang tulad mo. Lumapit ka sa Kanya ngayon para maligtas ka at sumunod ka sa Kanya bago dumating ang masasamang araw at mahuli na ang lahat. Remember Him now. Remember your Creator now. Remember Him. Brethren and friends, while mind is still sound, think and turn to God. And while life can be enjoyed, serve God. Let us pray. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito. Sulat mo ito sa puso namin at maging urgent ang mga bagay na ito sa sino man sa amin na sumusubaybay sa aming live stream na ito. Muli, itong aming dalangin, may pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen.